Naniniwala ka ba sa tadhana? May nagsabi minsan, kung ang dalawang tao ay nakatadhana sa isa't isa, magkikita silang muli balang araw na para bang sinulat na ng kapalaran. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang di inaasahang hapunan, isang pagkikita na nagdala sa isang tao sa isang bansang tinatawag na Pilipinas at nagpatuloy sa iisang paniniwala na ang sinulid ng tadhana ay hindi naputol. Naniniwala ako na ito ay kapalaran. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanila. Ako si Annalina, isang guro sa elementarya sa isang maliit na paaralan malapit sa Tampere, Finland. Lubos akong ipinagmamalaki sa aking propesyon bilang guro dahil sinasabing sa Finland, mas mahirap pang maging guro kaysa sa maging abogado. Kinailangan kong mag-aral ng 3 taon para sa aking bachelor's degree sa edukasyon at dagdagan pa ng 2.5 taon para sa master's degree bago ko nalampasan ang lahat ng pagsubok na iyon. Ngayon, opisyal na akong naging isang classroom teacher na may responsibilidad sa sarili kong silid-aralan. Ngunit may isang bagay na lubos akong nawawalan ng pag-asa. Hindi makatulog ang aking ama dahil sa sakit ng ngipin, ngunit wala akong magawa para matulungan siya. Nang tumawag ako sa pampublikong ospital, sinabi nila na ang pinakamabilis na appointment ay sa susunod pang 3 buwan. Samantala, sa mga pribadong klinika, ang bayad para sa 1 oras lamang ng konsultasyon ay aabot na sa 350 euro at wala ring malapit na klinika na walang mahabang pila. Tinawagan ko ang hindi mabilang na klinika hanggang sa nagsimula na akong sumuko. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Nagsumikap akong maging guro sa bansang ito, ngunit hindi ko man lang maipagamot ang isang ngipin ng aking ama. Ang Finland ay isang welfare state at walang mali doon. Lahat ng kagamitan sa pag-aaral ng mga estudyante ay ibinibigay ng estado. Ngunit kapag nagkakasakit ang isang miyembro ng pamilya, parang walang halaga ang lahat. Kahit na mayroon akong matatag na trabaho at nagbabayad ako ng buwis ng buo, hindi ko naman maidala ang aking ama para magpagamot. Napakalungkot ng pakiramdam na iyon. Nang gabing iyon, may inihanda akong hapunan kasama si Maili, isang kaibigan kong guro sa katabing silid. Malapit na siyang ikasal kaya nagkita kami para batiin siya. Pagdating ko sa restaurant, nakita ko na kasama niya ang kanyang mapapangasawa at mas nakakagulat pa, kasama rin nila ang isang kaibigang Pilipino. Kaya naupo kaming 4 sa isang mesa. Ito ay isang sitwasyon na bihira mangyari sa Finland dahil hindi kami sanay makipag-usap sa mga estranghero. Ang katahimikan ay hindi dahil sa pagkamahiyain, kundi dahil sa paggalang. At ang pagiging hindi masalita ay isa sa aming pangunahing kultura. Sa gitna ng aming pag-uusap, nalaman ko na ang kaibigan nilang Pilipino ay nagngangalang Marco. Nang marinig ko pa lang ang pangalan niya, naramdaman ko na agad ang kakaiba sa aking puso. Habang nag-uusap si Maili at ang kanyang kasintahan, lihim akong sumulyap sa taong nakaupo sa tabi ko. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang personalidad ay tila kagalang-galang. Hindi siya masalita, ngunit kapag nagsalita siya, tanging ang mahahalaga lang ang kanyang sinasabi. Nakakagulat na hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Hindi lang dahil sa guwapo siya, kundi dahil na rin sa kanyang paraan ng pagsasalita at body language. Kahit na estranghero siya, kakaiba ang pakiramdam na pamilyar siya sa akin. Nasa isip ko na kakain lang ako ng tahimik at uuwi na. Pero hindi iyon ang nangyari ng gabing iyon. Ang stress na naipon ko sa buong araw, dahil sa sakit ng ngipin ng aking ama, ay nagtulak sa akin na ilabas ang lahat ng hindi sinasadya. Nang marinig kong dentista pala ang propesyon niya, nagdesisyon akong magtanong ng medyo bastos. Gaano po katagal maghintay ng appointment sa dentista sa Pilipinas? Sa pagpapagaling ng ngipin? Kung mag-book ka ng maaga, bukas makakakuha ka na ng appointment. O kaya naman, kung emergency, maaari mong magawa sa araw ring iyon, sagot niya. Ang sagot niya ay ikinabigla ko ng sandali. Sa Finland, imposible ang ganoong bagay. Sa tuwing nagbo-book kami ng appointment sa doktor, kailangan naming tingnan ang kalendaryo ng buwanan. Biglang nagpatuloy si Marco, kung ganoon, bakit hindi mo subukang dalhin ang tatay mo para magpagamot sa Pilipinas? Nalito ako ng kaunti at agad na nagtanong, talaga? Pwede ba iyon? Normal lang ba para sa mga dayuhan na magpatingin sa mga ospital sa Pilipinas? Kalmadong ibinaba ni Marco ang kanyang baso ng beer at sumagot, oo naman, walang problema sa batas. Kailangan lang ng pasaporte para makatanggap ng lahat ng uri ng medikal na serbisyo. Pero siyempre,
hindi mo magagamit ang insurance mo. Kailangan mong bayaran ang lahat ng gastos. Ngunit kahit ganoon, mas mabilis at mas mura pa rin kaysa sa mga pribadong ospital sa Finland. Umalis ang kanyang mga salita sa aking isip. Kung magagawa ito, bakit hindi namin gawin? Ngunit hindi ba iyon parang sinasamantala namin ang sistema ng ibang bansa gayong hindi naman kami nakatira doon? Ngumiti si Marco ng bahagya, hindi tila nagagalit, sa halip ay tila nauunawaan niya. Hindi iyan pagsasamantala, ma'am. Kapag ang mga dayuhan ay nagpapagamot sa mga ospital sa Pilipinas, binabayaran nila ang buong halaga ng serbisyo. Hindi nila ginagamit ang pera ng buwis ng bansa. Ang ospital ay tumatanggap ng nararapat na bayad at ang pasyente ay nakakakuha ng mabilis na paggamot. Kapakipakinabang ito para sa dalawang panig. Walang nawawalan ng anuman. Ganoon ang sistema. Matapos marinig iyon, naramdaman ko na ang pagkakasala sa aking puso ay dulot ng mindset na naimulat sa akin sa aking bansa. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na umikot sa aking isip. Bakit ang mga salita ng isang estranghero mula sa isang malalayong lugar ay tumatak ng ganito kalalim sa aking puso? Nang gabing iyon, habang pauwi, nagsimula akong mapagtanto na marahil ang problema ay hindi lang sa sistema ng pampublikong kalusugan. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang mensahe na ipinadala ni Marco ng paulit-ulit. Ito ay isang file na naglalaman ng mga hakbang sa paggamot, listahan ng mga ospital at tinatayang gastos. Wala siyang hiningi. Ang paliwanag ay maikli at malinaw na nagdulot sa akin ng mas malalim na impresyon. Talaga bang tapat siya? Sa kalaunan, nalaman ko na para sa kanya, ito ay normal lamang, kaya hindi na siya nagpaliwanag pa. Ilang araw ang lumipas. Nang magsimula ang summer vacation, nagdesisyon akong mag-leave at dalhin ang aking ama sa Pilipinas. Ang aking ama ay isang arkitekto na malapit nang magretiro. Tiyak na malaki ang tiniis niyang sakit. Tahimik siyang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi niya nakaya ang sakit. Nang iminungkahi ko ang pagpunta sa Pilipinas, halos pumayag agad siya. Pilipinas? Ang ganda. Gusto kong makita ang arkitektura ng Asya bago ako magretiro. Nagulat ako sa matinding desisyon ng aking ama. Wala masyadong sinabi si Marco, ngunit tahimik niya akong sinuportahan sa aking desisyon. Bumulong sa akin si Maili, babalik din si Marco sa Pilipinas sa parehong araw. Malamang sa iisang flight kayo. Noong una, inakala kong nagkataon lang ito. Ngunit idinagdag ni Maili, kakatapos lang niya sa medical conference, kaya kailangan na siyang umuwi. Magkalapit din ang oras ng flight ninyo. Nang magkita kami sa airport, unang beses pa lang nagkita ang tatay ko at si Marco. Matapos ko silang ipakilala, masiglang bumati ang aking ama kaysa sa dati. Ay, iho, ikaw pala ang doktor na iyon. Maraming salamat. Salamat talaga sa pagliligtas sa buhay ng matandang tulad ko. Magalang na nagbigay pugay si Marco. Walang anuman po. Nagkataon lang na naabutan ko kayo sa oras ng inyong paghihirap. Sumakay kaming tatlo sa iisang eroplano. Kahit na magkalayo ang aming upuan, nakipag-usap si Marco sa flight attendant at tinulungan kaming makaupo ng magkakasama. Mas madaling magpalit ng upuan kung sumasakay kayo ng sabay, paliwanag niya. Sa eroplano, nag-ipon ako ng lakas ng loob na itanong ang tanong na hindi ko kailanman naisip itanong. Bakit po ninyo kami tinutulungan ng ganito? Nag-isip si Marco sandali at sumagot. Kung may tutulong lang sana kahit kaunti, mas magiging madali ang lahat, di ba? Sa tingin ko, mahihirapan kayo ni Tita Annalina kung kayo lang ang mag-aayos ng lahat. Ang sagot na iyon ay muling tumimo sa aking puso sa kakaibang paraan. Ang kanyang tahimik na tulong ay unti-unting ginigiba ang pader sa aking puso. Umalis ang eroplano sa kalangitan ng ulap. Nalunod ako sa aking mga iniisip. Na-realize ko na sa Finland, wala pang nakakapagsalita sa akin ng ganito. Ang biyahe ay tumagal ng halos 11 oras. Tulog na ang aking ama at kami ni Marco ay nag-uusap. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang sarili. Nagtapos siya ng dentistry. Nagtrabaho sa isang pampublikong ospital sa loob ng 2 taon bago nagbukas ng sarili niyang klinika. Pumunta siya sa Finland para dumalo sa isang international seminar at para makipagkita sa kasintahan ng kanyang kaibigan. Arkitekto po pala ang tatay ninyo? Mahusay, tanong ni Marco. Malapit na siyang magretiro. Sa Finland, karaniwan siyang nagde-design ng mga pampublikong gusali. Interesado talaga siya sa arkitekturang Pilipino, sagot ko. Ngumiti si Marco at nagsabi,
Kung ganoon, pagdating natin sa Maynila, napakaraming kawili-wiling gusali na makikita mula sa lumang arkitektura hanggang sa modernong skyscrapers. Napakarami. Unti-unting bumaba ang eroplano na naglantad sa tanawin ng Pilipinas sa bintana. Ang asul na dagat, mahahabang tulay, at nakahanay na mga gusali isang tanawin na lubos na iba sa Finland ay nagpakita. Iyan ang Manila Bay at ang mga tulay ng Skyway, paliwanag ni Marco. Sinasabing isa iyan sa mga pinakamagandang tanawin sa Maynila. Tumingin ang aking ama sa labas ng bintana ng may pagkamangha. Ang ganda! Hindi ako makapaniwala na makikita ko ang ganitong klaseng istruktura sa aking sariling mata. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi lang dahil sa excitement na makatapak sa bagong lupain, kundi dahil din sa taong nakaupo sa tabi ko. Talaga bang darating na kami sa Pilipinas? Kahit na ang biyaheng ito ay sinimulan para lang magpagamot ang aking ama, naramdaman ko na may mas mahalagang naghihintay sa akin. Ang excitement at pag-asa na hindi ko naramdaman sa Finland ay nagsimulang bumalot sa aking puso. Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, namangha ako sa lahat, ang modern at malawak na terminal ng pasahero. Ang proseso ng immigration ay napakabilis, hindi ka panipaniwala. At paglabas namin ng airport, namangha ako sa kahusayan ng sistema ng Pilipinas. Hindi ko inakala na ito ang infrastruktura ng isang developing country. Dagdag pa rito, kinuha ni Marco ang kanyang sasakyan at agad kaming dinala sa ospital. Ang bawat hakbang niya ay mabilis, na hindi ko maiisip na mangyayari sa Finland. Ang airport dito ay isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo, paliwanag ni Marco. Tiningnan ng aking ama ang gusali ng airport nang may tingin ng isang arkitekto. Ang istruktura ay kawili-wili. Ang paggamit ng natural na liwanag at ang disenyo ng bubong ay kahanga-hanga. Hindi pa nagtatapos ang sorpresa. Nang sumakay kami sa sasakyan ni Marco, nagbigay ng real-time na impormasyon sa trapiko ang navigation system at nagmungkahi ng pinakamahusay na ruta. Mahusay magmaneho si Marco habang ipinapaliwanag niya ang mga gusali at tanawin na aming dinadaanan. Ang matataas na gusaling iyon ay ang Ayala at BGC po, ang mahalagang sentro ng ekonomiya ng Maynila. Maraming dayuhan ang naninirahan doon. Nagliwanag ang mata ng aking ama. Isang malaking sentro ng negosyo ba ito? Ngumiti si Marco at tumango. Opo, mabilis lumaki ang Maynila. Napakaraming skyscrapers ang lumitaw. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa amin ng aking ama ng may pagkamangha. Sa Finland, napakalawak ng lupain. Kaya hindi namin kailangan pang mag-isip tungkol sa pagtatayo ng ganito kataas na mga gusali. Matapos magmaneho ng halos 40 minuto, dumating kami sa klinika ni Marco. Iba ito sa imahinasyon ko. Ang klinika ay may marangyang palamuti na may modernong kagamitan. Ang reception counter ay tila lobby ng isang hotel at ang nakaka-relax na atmosfera ay nagbigay ng magandang unang impresyon sa akin. Tito, magsisimula tayo sa isang paunang pagsusuri. Annalina, pakitulungan na lang po akong punan ang mga dokumento sa counter, sabi ni Marco. Ipinakilala ni Marco ang aking ama sa staff at pumunta ako para punan ang mga dokumento. Ang nakakamangha ay ang lahat ng dokumento ay may English version at mayroon ding mga polyeto na espesyal na dinisenyo para sa mga pasyenteng dayuhan. Ang medical tourism sa Pilipinas ay lubos na umuunlad, ma'am. Maraming dayuhan ang dumarating para magpagamot. Paliwanag ng nurse na tumulong sa akin sa pagpuno ng mga dokumento. Matapos ang paunang pagsusuri, nagsimula si Marco sa diagnosis ng ngipin ng aking ama mula sa X-ray hanggang sa 3D scan. Ang lahat ng proseso ay napakabilis. Ang mas nakakamangha pa ay agad niyang maipapakita ang resulta sa malaking screen at maipapaliwanag ito sa amin ng detalyado. Tito, tingnan po ninyo rito. May nangyayaring pamamaga. Apektado ang nerve. Masakit po ba talaga? Maari na tayong magsimula ng paggamot ngayon, mismo, sabi ni Marco. Napabuntong hininga ang aking ama nang makinig sa paliwanag. Sa Finland, napakahirap para sa isang doktor na magpaliwanag ng ganito kadetalye. Kung ganoon, magsimula na ba tayo, iho? Tanong ng aking ama. Opo, magsimula na tayo ngayon. Dapat matapos ito sa loob ng halos 1 oras at kalahati, sagot ni Marco. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, nagulat ulit ako. Kung sa Finland, matapos ang diagnosis, kailangan pang mag-book ng ibang araw para sa paggamot. Ngunit dito, matatapos ang lahat sa iisang araw. Habang naghihintay, umupo ako sa lounge.
Nagdala sa akin ng kape ang staff ng klinika at may tinanong sa akin sa Filipino. Nang makita niyang hindi ko naintindihan, agad siyang nagpalit sa English. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang po ninyo sa akin. Ang kabaitan niya ay nagpasorpresa at nagbigay init sa aking puso. Sa Finland, mahirap makahanap ng taong handang tumulong ng ganito kasigasig. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati, inilabas ni Marco ang aking ama. Masiglang masigla ang mukha ng aking ama. "Kumusta po kayo?" tanong ko. "Para akong bagong tao, anak. Nawala ang sakit. Napakahusay talaga ni Doc Marco." Ngumiti si Marco ng mapagkumbaba. "Salamat po sa papuri, tito. Kailangan lang ninyong bumalik ng 2 beses pa. At tapos na po iyan." "2 beses lang? Ganoon kabilis?" tanong ko ng may pagtataka. "Opo. Naayos na natin ang emergency part ngayon. Ang natitira na lang ay ang mga detalye sa 2 round pa at kumpleto na po." Nang magbayad ako, muli akong nagulat dahil ang kabuuang gastos ay 3 beses na mas mura kaysa sa pribadong ospital sa Finland. Kahit na mas mataas ang presyo para sa mga dayuhan kaysa sa mga Pilipino, mas mura pa rin ito kaysa sa inaasahan namin. "Iyon lang po," tanong ko habang tinitingnan ang bill. Ngumiti si Marco at tumango. Ang sistema ng pampublikong kalusugan sa Pilipinas ay mahusay at may makatuwirang presyo. Pag-alis namin sa klinika, dinala kami ni Marco sa hotel na inbook niya para sa amin. Matatagpuan ang hotel sa gitna ng Maynila. Ang view ng lungsod mula sa bintana ay nakamamangha. "Bukas po, may appointment kayo ng hapon, tito. Kaya, sa umaga, mamasyal muna tayo sa Maynila. Gusto niyo po ba?" mungkahi ni Marco. "Sige, saan tayo pupunta?" tanong ko. Dahil interesado po ang tatay ninyo sa arkitektura, gusto ko siyang dalhin sa Intramuros at San Agustin Church. Malamang magugustuhan niya iyon. O kaya naman, kung pupunta tayo ng medyo malayo, maaari tayong pumunta sa ibang makasaysayang lugar, sagot ni Marco. Nagliwanag ang mata ng aking ama. Napaka-interesante. Nagkita kami kinabukasan ng umaga. Bago ako pumasok sa hotel, tinawag ako ni Marco. "Annalina, kung may anumang abala, tumawag ka lang sa akin. Tutulong ako hanggat maaari. Maraming salamat." "Dahil sa inyo, napakagaan ng loob ko," sagot ko. Ngumiti si Marco nang may init at nagpaalam. Pagkatapos niyang umalis, pumasok ako sa kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi ng Maynila ay maliwanag sa liwanag ng mga ilaw. Talaga itong ibang mundo kaysa sa Finland. Ngunit nakakagulat, nakaramdam ako ng kapayapaan sa kakaibang atmosperang ito. Nakahiga na sa kama ang aking ama. "Anak, tama ang desisyon nating pumunta rito. Napakaganda ng bansang ito." Tumango ako. "Sumasang-ayon ako, Papa." Habang tinitingnan ko ang Maynila sa gabi, hindi ako makapaghintay para sa kinabukasan at sa pag-asang iyon, kasama ang imahe ni Marco. Nakakagulat na ang isang estranghero na kakatagpo ko lang sa isang hindi kilalang lungsod ay naging pinakapinagkakatiwalaang tao. Ang pakiramdam na ito ay pagpapasalamat lang ba o may mas higit pa? Hindi pa ako sigurado, ngunit ang sigurado ako ay nag-aabang ako sa biyaheng ito at sa bawat sandaling mangyayari. Ang proseso ng paggaling pagkatapos niyon ay tumagal lang ng 1 pang araw at natapos na. Lubos akong nagulat at ang aking ama ay gumaling na. Ang klinika ni Marco ay mas mahusay kaysa sa inaakala mula sa sinabi na kailangan pang bumalik ng 2 beses. Naging 1 beses na lang at tapos na. Hindi ko maiisip kung paano mangyayari ang ganitong bilis sa Finland. "Kumusta na po ang pakiramdam niyo ngayon?" tanong ko. "Perpekto, anak. Wala na akong nararamdamang sakit. Gumaling na ako mula pa noong unang araw, ngunit ngayon, wala na talaga," sagot ng aking ama. Ngumiti si Marco at nagpaliwanag sa mga paalala. "Sa unang linggo, iwasan po ang matitigas na pagkain at inumin po ang gamot sa tamang oras." Ngunit ang problema ay nangyari pagkatapos niyon. Nagsimulang magsawa ang aking ama. Nandito kami ng 1 linggo, ngunit natapos ang paggaling sa loob lang ng 2 araw. Kahit na namasyal na kami sa Maynila, sinabi ng aking ama na mas gusto niyang makita ang buhay ng mga ordinaryong tao kaysa sa mamasyal bilang isang turista. Nag-isip sandali si Marco at nagsabi, "Sa kondo ko po, may parke at youth center. Maraming aktibidad para sa mga matatanda doon, tulad ng folk dancing o paglalaro ng ajedrez. Gusto niyo po bang subukan? Baka may makita kayong nakakatuwa." Noong una, nag-aalangan ako, ngunit nang dinala ko ang aking ama roon, mas nag-enjoy pa siya kaysa sa akin. Sa parke,
Maraming matatanda na nagre-retiro ang nakaupo at nag-uusap. Marami sa kanila ay dating engineers o nagtrabaho sa ibang bansa, kaya nakakapag-English sila. Ang atmosfera ay tila isang international cultural exchange. Umupo ang aking ama sa harap ng chessboard at mabilis na natutunan ang mga patakaran. Matapos kumain ng tanghalian, sumali pa siya sa grupo na kumakanta ng mga luma na international karaoke songs. Tiningnan ko ang eksenang iyon nang may pagkamangha. Hindi ito Finland, ngunit bakit ganoon kadaling makisalamuha ang aking ama sa mga Pilipino? Tumawa si Marco at nagsabi, ang mga Pilipino ay napaka-friendly sa mga dayuhan ma'am, lalo na ang mga nakatatanda, napakabait. Kahit na iba ang kultura, ang kabaitan ng tao ay pareho sa lahat ng lugar. Nang araw na iyon, nagkaroon ng mga bagong kaibigan ang aking ama sa parke at inanyayahan siyang maghapunan kasama sila. Kaya, kailangan kong umuwi ng mas maaga. Huwag kang mag-alala, Annalena. Ihahatid ako ng mga kaibigan ko sa hotel. Mamasyal ka na lang. Nagulat ako sa mabilis na pag-adapt ng aking ama. Palagi kong inakala na siya ay tahimik, seryoso at mahiyain. Hindi ko akalain na mahusay pala siyang makipag-socialize. Bumalik si Marco sa trabaho at ako naman ay naglakad-lakad ng mag-isa sa Maynila. Nagdesisyon akong sumakay sa MRT papuntang Ayala Triangle at namangha ako sa sistema ng pampublikong transportasyon dito. Ang mga signs ay nasa Filipino, English at Chinese at malinaw ang mga anunsyo. Naramdaman ko ang pag-aalala para sa mga turista. Nakakabighani ako sa mapa ng tren na malinaw ang kulay at may numero ng istasyon na nagpapahintulot sa mga hindi marunong ng wika na makarating sa tamang lugar. Sa Finland, mahirap makahanap ng ganitong detalye. Nang makarating ako sa Ayala Triangle, nakita ko ang isang lugar na puno ng enerhiya ng mga kabataan. May mga street performance, makulay na fashion, at mga nakaistilong tindahan ng designer. Ito ay parang sentro ng kasiglahan ng Maynila. Pumasok ako sa isang coffee shop. May English ang menu. Nang makita akong dayuhan, agad akong binati ng staff sa English. First time po ba ninyo rito? Nagustuhan niyo po ba ang Ayala? Ngumiti ako at sumagot. Opo, ang ganda rito. Gusto ko ang masiglang at malayang atmosfera rito. Umupo ako, uminom ng kape, at pinanood ang mga tao. Nakakita ako ng iba't ibang nasyonalidad dito. Parang isang lugar kung saan naghahalo ng perpekto ang kulturang Pilipino at ang pagiging international. Nang mawala ako, lumapit ang isang grupo ng mga estudyante. Saan po kayo pupunta? Tutulungan po namin kayo, sabi nila. Ang kabaitan na ito ay napakabighani. Sa Finland, kung magtatanong ka ng direksyon, karaniwan ay ituturo lang ng tao ang direksyon. Nang gabi, nagpadala ako ng mensahe kay Marco. Sinabi niya na pupunta siya pagkatapos ng trabaho at inanyayahan akong pumunta sa MOA Seaside sa tabi ng Manila Bay. Pagdating namin, nakita ko ang maraming tao na naglalakad-lakad at nagpapalamig. Gusto po ba ng mga Pilipino na mamasyal sa tabi ng tubig? Tanong ko. Opo, lalo na kapag maganda ang panahon. Pumupunta sila para kumain at uminom ng malamig na beer sa tabi ng dagat, paliwanag ni Marco. Bumili si Marco ng ilang Filipino snacks at malamig na beer. Umupo kami at pinanood ang tanawin ng Manila Bay. Ang mga ilaw ay kumikinang, sumasalamin sa tubig, napakaganda. Bakit po gusto niyong maging dentista? Tanong ko ng may pag-usisa. Nag-isip siya ng kaunti at sumagot. Noong bata ako, sumakit ng matindi ang ngipin ng lola ko. Noong panahong iyon sa probinsya, malayo ang klinika. Sa huli, kailangan niyang ipatanggal ang lahat ng kanyang ngipin. Nang makita ko iyon, naisip ko na paglaki ko, gusto kong tumulong sa mga taong tulad ng lola ko. Kaya naging dentista po ako. Kaya, ngayon, kapag nagpapagamot ako ng mga matatanda, mas pinagtutuunan ko ng pansin. At ikaw naman, Annalena, bakit gusto mong maging guro? Nag-isip ako sandali. Simula pa noong bata ako, hinangaan ko ang propesyon ng guro sa Finland. Ang pagiging guro ay lubos na iginagalang ng lipunan. Humanga ako sa responsibilidad na makilahok sa pagbuo ng kinabukasan ng mga bata. Tumango si Marco. Napakahusay! Parehong ang mga edukador at doktor ay mga propesyon na tumutulong sa mga tao. Ang pag-uusap ay dumaloy hanggang gabi. Tinawagan ko ang aking ama. Sinabi niya na nakarating na siya sa hotel at napakasaya niya sa kanyang mga bagong kaibigan. Annalena, pwede ba akong bumalik sa parke bukas? Ngayon ko lang natutunan mag-ahedres. Bukas, may seryoso kaming laro.
Oo naman, ihahatid kita, sagot ko. Ibinaba ko ang tawag at tumingin kay Marco. Ngumingiti siya. May nakakatawa ba? Napakabilis po talagang mag-adjust ng tatay ninyo. Karaniwan, ang mga dayuhan ay kailangan ng ilang oras para masanay sa kulturang Pilipino, sagot niya. Nagulat din ako. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasigla, sabi ko. Inidrive ako ni Marco pabalik sa hotel. Sa sasakyan, nagtanong siya ng maingat. Annalena, ano ang nararamdaman mo tungkol sa Pilipinas? Iba ba sa iniisip mo? Sumagot ako ng totoo. Iba talaga. Sa simula, wala akong inaasahan, ngunit mas maganda kaysa sa inaakala ko. Mababait ang mga tao, at ang sistema ay mahusay. May kakaiba itong alindog na iba sa Finland. Kung ganoon, gusto mo bang manatili ng mas matagal? Ilang araw pa ang natitira mo? Tanong ni Marco. Mga 3 araw pa po. Sa simula, naglaan ako ng 1 linggo para sa pagpapagaling ng ngipin, hindi ko inakalang matatapos ito ng mabilis. Tahimik si Marco sandali at nagsabi, kahit na maikling oras lang, sana magkaroon ka ng magagandang alaala na iuwi. Sa harap ng hotel, bago magpaalam, sinabi niya, maglalive ako bukas. Gusto kitang dalhin na mamasyal sa Maynila, kasama ang tatay mo. Nagulat ako. Talaga? Okay lang ba iyan? Paano ang trabaho mo? Walang problema. Maaari kong ayusin ang schedule ng klinika ko. Pagbalik ko sa kwarto, ikinuwento ko ito sa aking ama. Lubos siyang natuwa. Napakabuting tao ni Marco. Parang Pilipino, sabi niya. Tumawa ako. Papa, Pilipino talaga si Marco. Ay, nakalimutan ko. Siguro dahil napaka-natural ng kanyang personalidad, sabi ng aking ama. Nahiga ako at pinag-isipan ang nangyari ngayon. Sa simula, isa lang siyang Pilipinong dentista na nagkataon lang na nakilala ko. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay matalik ko na siyang kaibigan na matagal ko nang kilala. Ang pakiramdam na ito ay dahil ba sa kanyang kabaitan o may mas higit pa? Hindi pa ako sigurado, ngunit ang sigurado ako ay hindi lang para sa pagpapagamot ng ngipin ang biyaheng ito. Nagbibigay ito sa akin ng isang bagong karanasan sa buhay. Excited ako para bukas, sa araw na makakasama ko si Marco at mararanasan ang bawat sandali sa kakaibang lupain na ito. Ang mga araw na kasama ko si Marco at ang aking ama ay mabilis na lumipas. Kailangang bumalik ng aking ama sa Finland ayon sa schedule. Natapos ang paggaling niya at napabuti ng husto ang kanyang kalusugan, ngunit hanggang sa huling sandali, nagsisi pa rin siya. Kung alam ko lang, sana nagtagal pa ako ng 2 o 3 araw. Ang mga salitang iyon ay umikot sa aking isip. Nakakagulat na ang aking ama na nagugol ng buong buhay niya sa Finland at malapit nang magretiro ay naramdaman ang ganitong koneksyon sa isang kakaibang bansa. Ngunit, ganoon din ang nararamdaman ko. Pabalik mula sa airport, dahan-dahang nagmungkahi si Marco. Kung hindi ka abala, Annalena, gusto mo bang manatili pa ng 2 o 3 araw? May natitira ka pang leave, di ba? Kinwenta ko sa isip ko. Ayon sa plano, dapat akong bumalik kasama ang aking ama. Ngunit ang manatili ng mag-isa ay isang magandang pagpipilian. Gusto ko pang manatili. Marami pa akong lugar na gustong puntahan. Kung ganoon, gusto mo bang makita ang mga kaibigan ko ngayong gabi? May inuman kami, sabi niya. Nagdesisyon akong makipagkita sa mga kaibigan ni Marco. Ang pagtitipon ay mas masigla kaysa sa inaakala ko. Sa simula, inakala kong isang tahimik na hapunan lang ito, ngunit hindi nagtagal dumating ang alak at nagsimula akong maguluhan sa kultura ng pag-inom na iba sa Finland. Cheers! Inuman na! Sigaw ng lahat ng sabay-sabay at inubos ang kanilang baso. Ito po ang kultura ng pag-inom sa Pilipinas. Ang pag-cheers at pag-inom ng sabay-sabay ay mahalaga, paliwanag ni Marco. Sa Finland, karaniwan nang matatapos ang party ng bandang hating gabi, ngunit dito, nagsisimula pa lang iyon. Sa unang pagkakataon, sinubukan kong uminom ng beer na may yelo. Kakaiba ito para sa isang European, ngunit nakakapresko ito ng hindi ka panipaniwala sa mainit na klima. Ang mga kaibigan ni Marco ay napakatawa. Si Glenn ay isang arkitekto at si May ay isang English teacher. Lahat sila ay mahusay mag-English, kaya naging maayos ang pag-uusap at hindi nila ako pinakiramdam na isa akong estranghero. Annalena, matagal ka na bang nakatira sa Pilipinas? Tanong ni May. Hindi pa. Ito ang una kong beses, sagot ko. Talaga? Pero tila pamilyar ka na sa kulturang Pilipino. Mahusay ka. Hindi nagtagal, tumawa ako kasama sila, ng natural. Annalena,
Subukan mo ito, sabi ni Glenn. Inabot sa akin ang isang plato. Ano ito? Tanong ko. Bicol Express po. Maanghang yan, pero masarap. Sa simula, inakala kong okay lang. Ngunit nang kumain ako ng isang subo, parang may apoy na nagliliyab sa aking bibig. Inubos ko ang isang baso ng tubig, ngunit hindi pa rin nawala. Biglang, tahimik na naghatid ng milk tea ang may-ari ng restaurant. First time mo po bang kumain ng maanghang? Inumin mo ito, panlaban sa anghang. Ang maliit na pag-aalala na iyon ay muling nagpa-impresyon sa akin sa kabaitan ng mga tao sa bansang ito. Nang gabing iyon, nagpatuloy kami sa paglilibot hanggang sa tumakbo na ang unang bus. Pumunta kami sa karaoke at kumain ng tapsilog sa gabi. Naranasan ko ang kultura ng gabi sa Maynila habang naglalakad kami ni Marco sa madaling araw. Nang nagsisimula palang sumikat ang araw, nagtanong siya, Annalina, kung pupwede lang, gusto mo bang manatili pa ng mas matagal? Hindi ako makasagot, ngunit sa puso ko, naisip ko ang tungkol dito at ang pagnanais na manatili ay mas matindi kaysa sa pagnanais na umuwi. Hindi ako sigurado, kailangan ko pa ring bumalik sa paaralan. Nagtanong lang ako, sabi niya. Habang pabalik sa hotel, umikot ang mga salita ni Marco sa aking isip. Lumalakas ang pagnanais na manatili, ngunit mayroon ding mga problema ng realidad tulad ng trabaho, bahay at buhay sa Finland. Kinabukasan, namasyal kami sa Intramuros. Sa gitna ng magagandang lumang istruktura, ipinaliwanag ni Marco ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang Fort Santiago at mga simbahan dito ay itinayo noong panahon ng Espanyol. Sira na, pero iningatan pa rin. Ang ganda talaga, walang ganoong kaluma na arkitektura sa Finland, sabi ko. Matapos bumalik mula sa Intramuros, naglakad kami sa lumang distrito malapit sa Binondo. Ang mga lumang gusali ay mayroon pa ring mga tao na naninirahan. May mga tao pa ring nakatira sa ganitong uri ng gusali, tanong ko. Opo, ang ilan ay bahay. Ang ilan ay ginawang mga cafe o tindahan ng handicrafts, sagot niya. Naglakad ako sa mga eskinita at nagandahan sa kagandahan ng lungsod na ito. Kakaiba na sa gitna ng modernidad, mayroon pa ring buhay na orihinalidad. Sa tanghalian, kumain kami ng tradisyonal na Filipino food. Ang pag-aayos ng pagkain na may inukit na mga gulay ay parang sining. Ang ganda ng Filipino food. Parehong maganda at masarap, sabi ko. Ang Filipino food ay nagbibigay halaga sa balanse ng lasa. Kailangang balanse ang asim, tamis, alat, at anghang, paliwanag ni Marco. Matapos kumain, pumunta kami sa Green Hills para bumili ng souvenirs. Bumili ako ng Filipino chessboard para sa aking ama. Siguradong magugustuhan niya iyon. Matapos mamasyal sa buong araw, lalo akong nakaramdam ng koneksyon sa lungsod na ito. Ang tahimik na buhay sa Finland ay maganda, ngunit ang malakas na enerhiya ng Maynila ay nagbigay sa akin ng bagong sigla. Nang gabi, dinala ako ni Marco sa isang espesyal na lugar ang The Peak at Grand Hyatt BGC. Nang sumakay kami sa elevator patungo sa tuktok na palapag, ang buong Maynila ay lumabas sa harapan ko. Ang tanawin sa gabi ay parang mga bituin na nahulog sa lupa, napakaganda. Ang view po mula rito ang pinakamaganda, sabi ni Marco. Hindi ka panipaniwala ang ganda, sagot ko. Sa isang sulok, mayroong isang lugar para magsulat ng hiling. Gusto mo bang subukan nating magsulat? Mungkahin niya ng may pag-aalala. Nag-alinlangan ako ng kaunti at tumango. Sinulat namin ang aming mga pangalan bilang alaala. Sa tingin ko, kung babalik tayo balang araw at makikita natin ito, magiging masaya tayo. Ngumiti si Marco. Ngunit naramdaman ko na ang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang alaala lamang. Ang pagsusulat ng mga pangalan ng magkasama ay nagparamdam sa akin ng isang espesyal na koneksyon sa pagitan namin. Pababa na kami. At nag-ingat si Marco sa pagsasalita. May gusto akong sabihin sa iyo. Huminto ako at tumingin sa kanya. Gusto kong lumipat at magtrabaho sa Finland. Kailangan kong kumuha ng bagong dental board exam. Napakaraming paghahanda mula sa pagsusulit sa wika hanggang sa on-the-job training sa ospital. Hindi ito madali. Baka kailangan kong baguhin ang buong buhay ko. Ang mga salitang iyon ay ikinagulat ko. Ibig bang sabihin, nag-iisip siyang pumunta sa Finland, malayo na ba ang iniisip niya? Alam mo ba, nagsalita ako. Naghihintay ng tamang sandali. Nagsimula na rin akong mag-imagine na manirahan dito. Tiningnan ako ni Marco ng malaki ang mata. Napakadali ng magpagamot ng isang ngipin. Kung magkasakit ako ng mas malala sa hinaharap,
Hindi ko alam kung kakayanin ko sa Finland. Dito kahit papaano may magagawa ako. At sa buong biyaheng ito, naisip ko na sa Finland, hindi ako nabubuhay, umiiral lang ako. Dito, gusto kong subukang mabuhay ng totoo ulit. Tumango si Marco, tumahimik, at dahan-dahang nagsabi, "Kung ganoon, aayusin ko ang lahat at pupunta ako sa Finland. Hindi magiging madali pero seryoso ako." Naramdaman ko ang kanyang katapatan at umiling. Hindi na kailangan. Ang pagpunta ko rito ay mas magiging natural. Desisyon ko rin ito. Hinawakan ni Marco ang aking kamay ng dahan-dahan. "Iginagalang ko ang desisyon mo at maghihintay ako. Ano man ang mangyari, masaya ako na makasama ka." Ngumiti ako. "Babalik ako ngayon, pero babalik ako para maghanda na bumalik dito." Nang masabi ko iyon, nakaramdam ako ng ginhawa. Nagbabago ang direksyon ng buhay ko, ngunit nakakagulat, mas matindi ang pag-asa kaysa sa takot. Dapat akong bumalik sa trabaho ngayong Lunes, ngunit nag-alinlangan ako at nagpadala ng maikling email na humihingi ng karagdagang 1 linggong sick leave, isang karapatan na magagamit ng mga guro sa Finland. Tinawagan ko ang aking ama. Nakakagulat, natuwa siya. "Mabuti iyan anak, napakasipag mo. Gamitin mo ang oras na ito para sa sarili mo. Mas panatag din ang loob ko kung nandoon ka." Nang nalaman ni Marco ang balita, labis siyang natuwa. "Talaga? Kung ganoon, magla-leave din ako ng mas matagal. Ang magkasama pa tayo ay napakahalaga." At nagkasama kami sa loob ng 1 pang linggo. Dinala ako ni Marco sa National Museum Complex at Rizal Park. Ang atmosfera ay iba sa Intramuros. Sa gitna ng mga turista, sinabi ni Marco na ang Rizal Park ay parang laking lungsod na pahinga ng Maynila. Sa tingin ko, ang Maynila ay puno lang ng mga gusali. Ngunit mayroon palang ganito kalaking berdeng espasyo, sabi ko. "Nakikita natin ang lungsod sa loob ng kagubatan, ngunit dito, may kagubatan sa loob ng lungsod." Tumawa si Marco. "Nagrenta kami ng Viking boat sa lagoon. Matagal na akong hindi nakakagawa ng ganito." Sa tuwing natitigilan ang bangka, mabilis siyang umaalalay. Umiinit ang aking puso sa bawat sandali. Sa hapunan, pumunta kami sa Bonifacio Global City, isang international district na may maraming restaurant at bar. Ito ay sentro ng cultural diversity. Kumain kami sa isang maliit na restaurant. Nakatira tayo sa Pilipinas, ngunit nakakain tayo ng pagkain mula sa iba't ibang bansa. Nakakatuwa rin, di ba? "Ang Maynila ay talagang isang international city," sabi niya. Habang kumakain, dahan-dahan akong nagtanong, "Marco, seryoso ka ba noong sinabi mong pupunta ka sa Finland?" Naging seryoso ang mukha niya. "Opo, seryoso ako. Sa totoo lang, naisip ko lang iyon nang una kitang nakita. Kung ikaw ang tao, handa akong baguhin ang buong buhay ko." Ang mga salitang iyon ay nagpasensitibo sa akin. Paano nagdesisyon ang isang tao ng ganito kalaking bagay para sa akin? Ako mismo ay seryoso ring gustong magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Hindi ko alam kung magagawa ko. Magagawa mo, Annalina. Mayroon kang qualification bilang guro sa Finland. Madali kang makakahanap ng trabaho sa international school o language center. Tutulungan kita. Maghanda tayo ng magkasama, sabi niya. Nang gabing iyon, nanood kami ng namumulaklak na mga puno sa Rizal Park sa gabi. Ang mga bulaklak sa ilalim ng ilaw ay napakaganda. Balang araw, kapag namumulaklak na ang mga puno, babalik tayo rito, ha? "Pangako," sabi ko. "Kapag naging Pilipino ka na, maglalakad tayo rito." Kinabukasan, seryoso kaming naghanap ng impormasyon tungkol sa visa, trabaho at tirahan. Tila mas maraming pagkakataon kaysa sa inaakala. Ang mga international school sa Pilipinas ay nangangailangan ng mga guro mula sa Europa. Sa huling gabi, naghapunan kami sa kondo ni Marco. Malinis ang kanyang kondo at may magandang view ng lungsod. Ito ang dahilan kung bakit pinili ko ang kuwartong ito. Kapag gumising ka at nakikita mo ang view na ito, mayroon kang lakas na magsimula ng bagong araw, sabi niya. Ipinagluto niya ako ng Filipino food, tom yum goong at pad thai. Correction. I'll use Filipino dishes like sinigang na hipon at pansit canton. Kung titira ka na rito, madalas kitang ipagluluto. Umupo kami at uminom ng wine sa balkonahe. Kung titira ako rito, makaka-adjust kaya ako. Medyo nag-aalala ako. Hindi magiging madali. Kailangan mong matuto ng wika, kultura. Baka malungkot ka, pero palagi akong nasa tabi mo. At sa tingin ko, mahusay kang mag-adjust. Sa ilang araw pa lang, tila pamilyar ka na sa Maynila, sabi niya. Ang mga salita niya
ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa at nagpatuloy siya. Kung mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas, lilipat na lang ako sa Finland. Mayroon pa tayong pagpipilian. Tumawa ako. Hindi pa tayo nagsisimula, naghanda ka na ng backup plan? Ang pagiging handa ay isa sa mga magagandang bagay sa akin. Ngumiti siya. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel, naisip ko na babalik na ako sa Finland, ngunit hindi iyon ang katapusan. Iyon ay paghahanda para sa isang bagong simula. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay ay magsisimula na at hindi ako natatakot. Sa harap ng hotel, nagpaalam ako kay Marco. Babalik na ako bukas. Matatagalan bago tayo magkita ulit. Ano ang pinakamami mismo sa Pilipinas? Tanong niya. Nag-isip ako at ngumiti. Siguro ang enerhiya ng mga tao. Tahimik ang Finland pero minsan napakatahimik. Dito, ang lahat ay tila buhay at mamimiss din kita. Ngumiti si Marco nang may init. Maghihintay ako. Parehong ang mga salita niya at ang puso ko ay umuwi sa Finland ayon sa pangako. Sa pagpapaalam sa NAIA, hindi ko napigilan ang aking luha. Sa eroplano, naisip ko na hindi ko inakala na ang isang dental trip ay magbabago sa aking buhay ng tuluyan. Pagdating ko sa Finland, maraming bagay ang kailangang ayusin. Bumalik ako sa pagtuturo. Ang mga bata ay kasing cute pa rin ng dati. Ngunit minsan nakakaramdam ako ng kalungkutan, parang may kulang. Walang kultura ng gabi rito. Maagang nagsasara ang mga tindahan at namimiss ko ang maanghang na lasa ng Bicol Express tuwing gabi. Nakakagulat na namimiss ko ang anghang na iyon. Naka-video call kami ni Marco araw-araw. Magkaiba kami ng oras ng 5,006 oras. Kapag gising ako, tapos na siyang magtrabaho at nakauwi na. Kumusta po kayo ngayon? Tanong niya. Gaya pa rin ng dati. Cute ang mga bata, pero tila lumiit ang silid-aralan, sagot ko. Magsikap ka pa ng kaunti. Kapag handa na ang lahat, pupuntahan na kita. Napakadetalye ng pagtulong ni Marco sa akin sa lahat ng impormasyon, kahit na nagtuturo siya ng Filipino. Ngayon, matutunan natin ang mga pangunahing pagbati. Subukan mong sabihin, magandang araw po. Nag-iba ang tunog ng boses ko, pero ngumiti siya at tinama ako. Ang maliliit na sandaling ito ang pinakamahalagang inspirasyon. Isang araw, nagdesisyon akong sabihin sa mga kasamahan ko ang aking plano. Talaga bang titira ka sa Pilipinas? Ganoon ba kaanghang ang Bicol Express na iyon? Biro ni Susan, ang aking matalik na kaibigan. Patingin nga ng mukha ni Doc Marco. Annalina, karaniwan napakaayos mo. Hindi ba biglaan ang desisyon na ito? Sumagot ako, hindi. Baka matagal na akong nag-iisip. Maganda ang Finland pero may kulang sa akin. Nakakatakot magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas pero mas matindi ang pag-asa. Nag-isip si Susan at nagsabi, kung ganoon, pwede ba kaming sumama? Gusto ko ring mamasyal ng isang beses. Sa huli, 5 kaibigan kong guro ang nagplano na magbiyahe sa Pilipinas. Para sa kanila, ito ay bakasyon, ngunit para sa akin, ito ang unang hakbang ng aking bagong buhay. Sinabi ko sa aking ama, gusto rin niyang sumama. Gusto kong pumunta anak. Kahit nakapunta na ako, marami pa akong lugar na gustong makita. Gusto kong makita ulit ang mga kaibigan ko sa Luneta. Nagulat ako na ang aking ama, na malapit ng magretiro, ay gustong makipagsapalaran. Talaga? Kung pupunta ka, mas panatag ang loob ko. Nagustuhan ko doon. Masigla ito, hindi tulad ng Finland. Mababait ang mga tao. Sa edad na ito, maganda ring subukan ang mga bagong bagay. Nagsimula kaming mag-aral ng Filipino. Mahirap ang mga sulat Pilipino, ngunit sa tulong ni Marco, unti-unti kaming natuto. Naghintay ako hanggang matapos ang semestre para mag-resign. Samantala, unti-unti kong pinaupahan ang bahay ko at nagbenta ng mga gamit. Nagdaos ng farewell party ang aking mga kasamahan. Sinabi ng principal, Annalina, kung gusto mong bumalik, naghihintay pa rin ang posisyon mo. Nagpasalamat ako, ngunit alam kong hindi na ako babalik. Sa huling araw, sumulat ang mga bata ng mga sulat. Ma'am, magtuturo ka pa rin ba kapag nakatira ka na sa Pilipinas? Siguro. Hindi ko alam kung kasing cute ninyo ang mga batang Pilipino, sagot ko. Hindi sila kasing cute at kasing talino namin. Ang kawalang malay na iyon ay nagpatawa sa akin. Mamimiss ko talaga sila. Nang inimpake ko ang huling bagahe, nagbook ng hotel at kumuha ng visa, lumitaw ang katotohanan. Pupunta ako para magsimula ng bagong buhay kasama ang aking ama at mga kaibigan. Ikinuwento ko ito kay Marco. Magkikita na tayo.
Ang saya na kasama mo ang tatay mo. Mas magiging masaya kung may kasama kang mga kaibigan. Talaga? Maraming tao iyon. Kailangan kong maghanda ng van para sunduin kayo. Nagpasalamat ako sa kanyang pagiging maingat. Annalina, hindi ka ba magsisisi sa huli? Ang boses niya ay medyo nag-aalala. Hindi. Sa halip, napaka-excited ko. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Nang gabi bago ang biyahe, naghapunan ako kasama ang aking ama. Annalina, kung buhay pa ang nanay mo, ipagmamalaki niya ang iyong tapang. Gusto niya ang adventurous. Matagal nang hindi nagbanggit ng nanay si Papa. Talaga bang pupunta kayo, Papa? Oras na para magsimula ako ng bagong kabanata sa buhay ko. Nag-alala ako kung ano ang gagawin ko pagkatapos magretiro, ngunit ang pagkakataong ito na sumama sa iyo ay maganda. Kung magtatagal man o sandali, titingnan natin. Ang mga salita ng aking ama ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Handa na ako. Nang gabing iyon, natulog ako at inisip ang aking bagong buhay. Ang kumpiyansa na ito ang tamang pagpipilian ay punong-puno sa aking puso. Araw ng biyahe. Masigla ang Helsinki Airport. Ako, ang aking ama, at ang 5 kaibigan 7 tao ay patungo sa Pilipinas. Pupunta talaga tayo ng lahat? Hindi ako makapaniwala, excited na sabi ni Susan. 1 linggo lang kayong magbibakasyon, pero ako, magsisimula ng bagong buhay, sagot ko. Sa eroplano, binuksan namin ang aklat ng pag-aaral ng Filipino. Magandang araw po. Ako si Annalina. Paulit-ulit naming binigkas iyon. Prona, si Annalena. Biro ni Lisa. Hindi. Ilang pangungusap lang na itinuro ni Marco, sagot ko. Pagdating namin sa Suvarnabhumi Airport, naghihintay si Marco. Ang mga kaibigan ko, na dating nag-iisip na nagbibiro lang ako, ay nagpahayag ng kanilang pagbati. Masiglang tinanggap ni Marco ang lahat, lalo na ang aking ama. Tito, ang saya na makita kayo ulit. Naghihintay po ang mga kaibigan ninyo sa Luneta. Ngumiti ang aking ama. Masaya rin ako. Magtatagal ako rito ngayon. Naghanda si Marco ng 2 van para dalhin kami sa Maynila. Ang tanawin ng lungsod ay pareho sa aking alaala, ngunit iba ang pakiramdam. Hindi magtatagal, ito na ang bago kong tahanan. Nagstay kami sa hotel. Pumunta kami ni Marco para tingnan ang mga kondo na inihanda niya habang ang mga kaibigan ko ay namasyal. Pumunta naman ang aking ama para makipagkita sa mga kaibigan niya sa Luneta. Ito po ang una nating tinitingnan. Malapit sa paaralan at madaling bumiyahe. Malawak at malinis ang kondo. Ang view ay maganda at ang renta ay makatuwiran para sa standard ng Maynila. Ang ganda, may swimming pool pa. Nang araw na iyon, tiningnan namin ang 3 lugar at pinili ko ang una dahil malapit ito sa trabaho. Kinabukasan, nag-interview ako sa international school. Sa aking karanasan sa sistema ng edukasyon sa Finland, agad akong natanggap sa trabaho. Ang paaralan namin ay interesado sa Nordic Education Model. Malaking tulong ang inyong karanasan, sabi ng principal. Hindi ako makapaniwala na kabilis akong nakakuha ng trabaho. Nang gabing iyon, nag-celebrate kami sa tabing dagat ng Maynila. Nagustuhan ng mga kaibigan ko ang Filipino food. Ang pansit canton na ito, napakasarap. Bakit hindi ganoon katagal magbukas ang mga bar sa Finland? Sa gitna ng tawanan, naramdaman ko na ang lahat ay nangyayari ng tama. 1 linggo ang lumipas. Kinailangan ng umuwi ng mga kaibigan ko, ngunit nagdesisyon ang aking ama na manatili pa. Annalina, magtatagal pa ako. Inanyayahan ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa Cebu. Hindi madaling makahanap ng ganitong pagkakataon. Nagulat ako, ngunit natuwa. Tila napakasigla ng aking ama. Nang ihatid namin ang mga kaibigan ko, hinawakan ni Susan ang kamay ko. Annalina, mukhang napakasaya mo. Matagal ko nang hindi nakikita ang mukha mo ng ganito. Talaga? Oh, napakaliwanag mo na hindi ko nakita noong nasa Finland ka. Tila tama ang pinili mo. Lumipat ako sa bagong kondo at inayos ang mga gamit. Sa unang 3 gabi, tumayo ako sa balkonahe at tiningnan ang Maynila. Kumusta? Nagustuhan mo ba? May dalang kape si Marco at tumayo sa tabi ko. Opo, ang ganda. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito. Unti-unti kang mag-adjust. Palagi akong nandito. Nagsimula ako sa trabaho kinabukasan. Ang mga estudyante ay mula sa iba't ibang nasyonalidad. Teacher Annalina, sa Finland po kayo galing? Sa bahay po ni Santa Claus, di ba? Excited ang mga bata. Mahusay akong naka-adjust kaysa sa inaakala.
Nagmungkahi ako ng isang proyekto na pinagsasama ang Finnish teaching methods sa sistema ng Pilipinas. Lubos akong sinuportahan ng paaralan. Sa weekend, namasyal kami ni Marco sa Maynila, hindi na bilang turista kundi bilang residente. Bumibili kami sa palengke, naging regular customer sa mga karinderya, at nagsimula akong gumamit ng Filipino sa pang-araw-araw na buhay. Ang aking ama ay naging matalik na kaibigan ng kanyang ahedres group. Halos araw-araw siyang pumupunta sa Luneta. Minsan, umalis siya para mamasyal sa Palawan o Cebu. Annalina, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng mga bagong kaibigan sa edad na ito. Ang buhay pagkatapos ng retirement ay ganito pala kasaya? Pagkalipas ng isang buwan, bumalik ang aking ama sa Finland para ayusin ang mga papeles ng bahay. Ibenta ko na ang bahay at babalik ako rito ng tuluyan, sabi niya. Nagulat ako. Talaga? Lilipat na kayo rito? Oo. Nagbigay ito ng lakas sa akin. Babalik ako ng pinakamabilis. Lumipas ang oras. Gumaling ang Filipino ko. Lumalim ang relasyon namin ni Marco. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabi ng Manila Bay, nagpropose si Marco. Annalina, ang oras na kasama kita ang pinakamasayang oras. Gusto kong maging ganito sa habang buhay. Pakasal ka sa akin? Ang sagot ko ay, opo, syempre. Dahil naniniwala ako na kung kasama ko siya, anumang hamon ang dumating, malalampasan ko iyon. Minsan, naaalala ko ang Finland, naaalala ko ang Northern Lights, ngunit ang kaligayahan dito ay mas matindi. Isang gabi, nag-usap kami ni Marco. Kung hindi ako pumunta sa dinner party ni Maili ng araw na iyon, hindi tayo sana magkikita. Ngumiti siya. Sa tingin ko magkikita pa rin tayo. Naniniwala ako na magkikita pa rin tayo, parang tadhana, di ba? Ngayon, isa na akong full-time na guro sa international school sa Maynila. Gumagamit ako ng English at Finnish para magturo sa mga bata. Ang daan pa uwi ay pamilyar na. Nagbigay-pugay ako sa guard ng kondo at naaalala ako ng tindera ng prutas. Ma'am, gusto niyo po ba ng mangga gaya ng dati? Ang amoy at tunog ng Maynila ay bahagi na ng aking sarili. Pagkalipas ng isang taon, nagpakasal kami. Isang maliit ngunit mainit na kasal. Umuwi si Papa nang may luha ng kaligayahan. Masaya siya na makita ang kanyang anak na babae na ganito kasaya. Hindi pa natatapos ang magandang kwento. Si Glenn, ang kaibigan ni Marco, ay nagpakasal kay May. At si Susan, ang kaibigan ko na bumisita rito, ay lumipat para magtrabaho sa klinika ni Marco at nagpakasal sa isa pang doktor doon. Naging isa na namang international couple. Ngayon 5 buwan na akong buntis. Nang marinig ko ang tibok ng puso ng aming anak sa unang pagkakataon, umiyak si Marco. Siya, na karaniwan ay napakakalmado, ay naging ganito pala kasensitibo. Tinulungan namin ang isa't isa na ayusin ang kwarto ng bata. Lumipat si Papa sa isang kalapit na kondo. Naghahapunan kaming magkasama araw-araw. Lubos na ipinagmamalaki ni Papa. Ang anak ko ay guro sa Pilipinas, ang manugang ko ay doktor, at magkakaroon na ako ng apo. Masigasig siyang nag-aaral ng Filipino at seryosong nanonood ng Filipino teleserye. Ang malungkot na panahon, matapos mamatay si Mama, ay tila nawala na. Ang init ng araw sa Pilipinas, na dati ay mainit, ngayon ay mainit at pamilyar na. Mayroon akong 2 tahanan, Finland at Pilipinas. Nagpayaman ako dahil minahal ko ang parehong kultura. Kumpleto na ang jigsaw puzzle ng aking buhay. Nakakagulat na ang isang sakit ng ngipin ay nagdala sa akin ng ganito kalayo. Minsan, ang turning point ng buhay ay dumarating sa mga paraan na hindi natin inaasahan at hinawakan ko ang pagkakataong iyon. Gaya ng sinabi ni Marco, ito nga ay tadhana. Ang kuwentong ito ay maaaring mag-iwan ng ngiti sa inyong puso. Kung ganoon, subukan nating ibahagi ang ating mga opinyon dahil ang bawat buhay ay isang paglalakbay at minsan, ang isang maliit na desisyon ay maaaring magdala sa atin sa kaligayahan na hindi natin inaasahan.